Good news para sa magkapatid na John Riel at Jason Casimero. Ang promoter ni si Koki Kamida ipinagtanggol ang magkapatid sa issue ng game fixing. Narito ang buong kwento. November 11, 2025 sa araw ng Martes, sinabi ni Koki Kamida na walang basihan at walang katotohanan matapos umalingaw-ngaw sa Pilipinas ang balitang di umano'y game fixing o pagbebenta ng laban ng dating 3-division world champion na si John Riel Casimero kontra yan kay Kyunosuke Kamida. Agad itong sinagot ni Koki Kamida, ang promoter at founder ng Saiko X Last Promotion, at siya rin ay dating 3-division world champion mula sa Japan. Sa isang panayam, mariing itinanggi ni Koki Kamida ang aligasyong may sabuatan o daya sa laban na ginanap noong October 25 sa bansang Kyrgyzstan. At ayon sa kanya, walang katotohanan ang mga paratang laban kina Casimero. Walang basihan ang lahat ng ito, anya habang tumatawa. Dagdag pa niya, noong ako pa ang aktibong boksingero, ganito rin ang mga sinasabi nila sa akin. Paano mo naman madadaya ang isang laban? Alam ko ang pakiramdam na mapagbintangan ng ganito kahit alam mong nilabanan mo ng buong puso. Ang issue ay sumiklab nung maglabas ang ulat ang Daily Tribune ng Pilipinas noong November 1 na kung saan sinabi ng Games and Amusements Board na magsasagawa ito ng imbestigasyon sa laban ni Casimero at ni Kamida. Nagsimula ito mga kwento mula sa isang video post ni Coach Jason Casimero na umano'y may sinabi sa Tagalog tungkol sa malaking plano sa pagbabalik ng kanyang kapatid sa ring. Isang pahayag na tila na misinterpret ng ilan nang sinabing kailangan magpatalo para sa malaking plano. Ipinaliwanag ni Kamida na malaki ang posibilidad na hindi tama ang pagkakaintindi sa sinabi ni Jason Casimero dahil ito ay nasa malalim ng dialekto ng Cebuano at sa Tagalog. Sa Japan nga, may salita sa Kansai dialect na iba ang kahulugan sa Standard Japanese, ganoon din sa Pilipinas, kaya maaring naiba ang pagkakaintindi sa sinabi ni Jason, wika ni Kamida. Kapag malalim ang dialekto, minsan ibang dating ng mensahe. At ayon pa sa ulat, kinumpirma rin ng GAB chairman na si Attorney Francisco Rivera na hindi naman mukhang sinadyang magpatalo ni Casimero sa laban. Sa kabila nito, inutusan pa rin ng GAB ang magkapatid na Casimero na magpaliwanag sa loob ng 5 araw bilang bahagi ng proseso. At kung tutusin mga kwento ang petsa ay November 11, ngayong araw na ito. Ngunit ayon kay Kamida, walang dapat na ipanagot dahil walang basihan ang mga aligasyon kahit pa imbestigahan sila. Sa huli ay mapapatunayang walang ginawa ang magkapatid na mali. Ibinahagi rin ni Kamida ang kanyang karanasan noong 2006 nang siya'y mapagbintangan din na nandaya matapos manalo kay Juan Randieta kaya siya pa ay bumagsak. Noon, sinabi nila na dinaya ko ang laban pero nang nag-rematch kami, pinatunayan kong kaya kong manalo ng patas. Sabi niya, naaalala rin ni Kamida ang laban niya noong 2009 kay Daisuke Naito na kung saan pinaginalaan siyang may metal o brass knuckles sa ilalim ng benda. Sinasabing may bakal daw sa kamay ko pero agad nilang tiningnan ng benda at napatunayang wala. Hindi pwedeng mangyari iyon sa boxing, paliwanag niya. Binigyan din ni Kamida na imposibleng magkaroon ng dayaan sa mga laban na aprobado ng mga opisyal na boxing bodies dahil ang mga referee at hurado ay hindi galing sa promoter kundi sa sanctioning organizations mismo. Sa boxing, hindi ang promoter ang pumipili ng referee at hurado. Ang mga yan ay itinitalaga ng opisyal na organisasyon kaya paano mo madadaya ang laban? Git ni Kamida. Dagdag pa niya mga kakwento, buo ang tiwala niya kina John Riel at Jason Casimero. Si John Riel ay isang mandirigma, lumalaban siya ng buong tapang. At alam kong hindi niya kailangan ibenta ang sarili niyang laban. Ang magkapatid na Casimero ay mga profesional at tapat sa sport, sabi ni Kamida. Mga kakwento, sa huli, pinananatili ni Koki Kamida ang kanyang pagiging kalmado at profesional sa gitna ng kontrobersiya. Ayos lang kung may mga ganitong usapan. Sa totoo lang, minsan mas nakakadagdag pa ng kasabikan sa boxing kapag may mga intrigang ganyan. Biro niya. Para kay Koki Kamida, ang issue ng game fixing ay walang laman kundi maling akala. Ang tunay na laban ay nasa ring at sa kanyang paninindigan. Malilinis ng Casimero Brothers ang kanilang mga pangalan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Edgardo Fulgencio, kay kakwentong Ronald Tan, kay kakwentong Gerald Caringal, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.